na ba ang Pilipinas? Sunod-sunod na nga ang dilubyong dumarating sa Pinas. Yung tipong halos hindi na makabangon-bangon ang mga Pilipino dahil tuwing nakakabuelo tayo ay may nangyayari na namang hindi maganda. Inabot ng rumaragas ang tubig ang isang tulay sa Legazpi, Albay. Marami sa mga residente, buwis buhay na tinulay ang madulas na railing. Minamalas na nga ba talaga ang Pilipinas? Bakit nga ba ganito na lang kalala ang nangyayari sa Pinas tuwing may bagyo? May pag-asa pa nga bang maayos ang problemang baha dito? Hey friend, this is a friendly reminder, your friend that reminds. Today, ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa sa mga hindi matapos-tapos na problema ng Pilipinas. Is the Philippines really a sinking nation? Alam naman natin na taon-taon ay binabayo ng maraming sakuna ang Pilipinas. At isa sa mga pinakamalaking problema natin ay ang pagbaha. Taon-taon nakakaranas tayo ng halos 20 na bagyo. At karamihan dito ay may dalang malakas na ulan. Pero hindi lang bagyo at ulan ang may kasalanan. Isang malaking dahilan ng pagbaha ay ang deforestation o pagkaubos ng mga puno. Kahit nung elementary pa tayo ay pinaliwanag na ito. Pero bakit kung kailan nagkaisip na tayo ay mas lumalala ito? Pinuputol ang mga puno para sa laging at gawing sakahan dahil yung mga dating mga sakahan ay ginawa ng urban at tirahan. Nawawala ang natural nating proteksyon laban sa baha. Ang mga ugat ng puno kasi ang sumisipsip ng tubig ulan. Kaya kung wala ng mga puno, dire-diretso ang tubig pababa sa mga patag na lugar. At ayun, nagiging baha. Lahat na kasi ay ginawa ng subdivision. Halos lahat ay simentado na. Dahil dito ay wala ng lugar para sa tubig na masipsip ng lupa. Sa halip, ang tubig ay bumabaha sa mga kalsada. At dahil hindi sapat ang drainage system, lumulubog ang maraming bahagi ng syudad. Dahil din sa labis na pagputol ng puno, tumataas ang sea level dahil sa climate change. Can you see now that all of this are the effect of human stupidity? True, we humans aim for progress. We try to evolve. But can we really consider all of this devastating situation of our country as a sign of progress? Isa pang bagay na problema, maraming Pilipino ang walang disiplina pagdating sa pagtapon ng basura. Kung saan-saan tinatapon ang basura. Kaya nagbabara ang mga kanal at estero. Tuwing umuulan, imbis na makadaloy ang tubig, bumabalik ito sa kalsada dahil sa baradong drainage system. Bukod dito, may malaking epekto rin ang poor governance. Maraming opisyal ang inuuna ang mga proyektong mabilis makita ang resulta o may kapalit na kita. Imbis na ituon ang pansin sa mahalagang proyekto tulad ng pag-aayos ng mga drainage systems at rehabilitation ng mga ilog. Kadalasan, hindi sapat ang pondo o may mga proyektong hindi na maisasakatuparan ng maayos. At hindi lang yon, huwag nating kalimutan ang mga sakim na mga negosyante. Lalo na ang mga may-ari ng mga kumpanya sa mga mining industry dahil sa walang habas na pagmimina. Nagiging sanhi ito ng malawakang pagkasira ng ating kagubatan at mga bundok. Ang mga lugar na dating may mga puno, ngayon ay lantad na sa pagbaha. At ayun, habang kumikita ang malalaking negosyante sa pagmimina, ang mga mahihirap na komunidad naman ang naghihirap tuwing bumabaha. Pagka binisita tayo ng malalakas na bagyo, sorry, may mga active mining operations, ang pinakamaraming mga disaster. Ang daming mga nagiba. Yung mga palaya namin, daming mga bahay na nanganod. Kapag pinagsama-sama ang kawalan ng disiplina, sakim na interes at kakulangan ng tamang pamamahala, talagang nagiging mas malala ang epekto ng pagbaha. Kung hindi tayo kikilos at magbabago, hindi lang tayo ang apektado, kundi pati na rin ang mga susunod na henerasyon. And you know what's the funny part? Guess what? Tuwing may sakuna, kung sino pa ang may dahilan kung bakit nagkakaganito ang ating bansa, ay sila pang malakas magpakitang gilas na kunwari may malasakit para mas lalong sila ulit ang magmukhang bayani. Ayuda dito, ayuda doon.
Di ka ba nagsasawa sa paulit-ulit na lumang tugtugin ng mga yan? Hindi natin kailangan ng ayuda nila. Kailangan natin ng solusyon sa paulit-ulit na problema. Remember my friend, when storms pass and waters rise, it's not just nature we're up against. It's our own choices. Time to act or sink with the consequences. Well, just a friendly reminder.